Magandang araw po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito po yung ikalawang araw ng pagbisita ni Secretary Berna Romulo Puyat dito sa ating probinsya. Ang itinerary niya po ngayong araw, 8:30, siya ay nagtungo sa Marl Insect and Butterfly Farm dyan po sa Amingon, bayan ng Buwak, Marinduque. At kasalukuyan na pong bumibiyahe ang convoy ng Kalihim patungo naman po sa Malbog Hot Spring. Nandito na po kami sa may tapat ng Gasan Public Market. Yung convoy ni Secretary, parang 1, 2, 3, 4, pang-apat kita. Pangalawa yung pagkatapos nung kay Secretary na convoy ay kay Governor, and then ito ata is provincial, and then sinusundan ng ating sasakyan. Ang rami niyan, mga puting sasakyan, yung mga makikita ho ninyo. Nandito na ho kami sa bayan ng Gasan. Sana ay medyo maayos ang dating ng ating signal. Alam niyo po, tuwang-tuwa po ang Secretary, si Secretary Berna, sa pagbisita niya sa Marinduque. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ayon sa kanya ay ikalawang pagkakataon na daw niya itong bumisita sa Marinduque. Kasama niya dati yung kanyang mga anak. At natutuwa siya dahil ang ganda talaga. Nung bumisita daw po siya sa Marinduque, sabi niya ay hindi pa po siya kalihim noon. Sabi niya ay babalik talaga ako sa inyong probinsya. And true enough, nandito na po siya ulit sa ating probinsya bilang kalihim naman po ng Department of Tourism o ng DOT. So, marami pong mga fund ang nakalaan, at sabi niya ay talagang tututukan niya ang Marinduque. Dapat maging top destination aniya, at ito dapat yung probinsya na nasa pangunahing destinasyon na dapat puntahan ng mga turista. Yun pa sa kanya ay marami rin pong mga fund ang ibibigay, lalong-lalo na po doon sa mga affected ng tourism sector, mga individual na naapektuhan po ng pandemya. Sapagkat alam naman po natin na nang pumutok ang pandemya dito po sa ating bansa, o ang COVID-19, ang bunso ng COVID-19 ay talagang isa sa mga lubhang naapektuhan at unang naapektuhan, ang unang tumigil na industriya o yung sektor ng turismo. So sa bahagi pong ito ay tayo ay nandito na po sa may bayan ng Banot, Barangay Banot, dito po sa bayan ng Gasan. At ang next destination po ni Secretary ay sa Malbog Hot Spring, dyan sa sulfuric Hot Spring, sa bayan naman po ng Benavista. So, kumusta po kayo? Sana ay maging maganda ang dating ng ating signal na inihatid naman po sa inyo ng Smart. Actually, speaking of Smart, kwento ni Speaker Lord Alan Velasco na yun pong fiber ng PLDT dito sa ating lalawigan ay almost finished na po, at hinihintay na lamang talaga itong maging fully operational. Kaya once na maging fully operational po ang fiber optic ng PLDT dito sa ating probinsya, ay napakalakas na po at napakabilis na po ng internet connection. Alam niyo po, sa mga panahon na ito, napakahirap ng walang internet. And maraming salamat sa ating pong kababayan na Vice President ng PLDT, si Engineer Arvin Siena, na taga-bayan ng Buenavista, sapagkat isa po siya sa talagang nagpursige na magkaroon ng fiber optic dito po sa ating probinsya, dahil yan po ay kailangan para sa isang umuunlad na kaparehas ng Marinduque na isang probinsya. Yan po. So, sa ating mga kababayan, ipinapaabot po ng Secretary ang talagang kanyang pasasalamat, dahil napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan dito. Mula po doon sa kanyang pagdating kahapon, dyan po sa ating Marinduque Airport, kung saan ay sinalubong po siya ni Governor, ni Speaker, at ni PA Mike Velasco.
At doon ay nasaksihan nyo po yung napakagandang kalutang na tugtugin. Ano po, sinalubong po siya ng kalutang. Pagkatapos ay tumulak na siya sa atin naman po ang Provincial Convention Center. Doon po siya pinutungan at talagang pinakita at pinaramdam po ng ating mga kababayan ang marugdob at mainit na pagtanggap sa atin pong kalihim ng Department of Tourism. Pagkatapos po noon ay nagkaroon po ng mga mensahe si Governor Presby, kung saan ay binanggit ni Governor ang ilang mga programa na inaasahang gagawin pagdating po sa pagpapaunlad ng turismo ng ating probinsya. Gayon din po kung saan ito po ay sinigundahan ni Speaker Lord Alan Velasco na aniya ay pipilitin niya at talagang ginagawa niya ng paraan na makakuha ng sapat at mga malalaking pondo para po sa ating probinsya, para nga po tuluyan ng sabi nga ay pumalaot po itong ating lalawigan sa pag-unlad. Yan. Pagkatapos po noon ay nagbigay po ng mensahe si Tita Susan Nase, ang Pangulo ng Marinduque Provincial Tourism Council. At ikwinento po ni Tita Susan yung hirap na dinaranas ngayon ng mga kababayan natin na nasa sektor ng turismo. Kagaya nga ni po ng sinabi ko kanina, isa po sa mga lubhang naapektuhan ng pandemya bunsod ng COVID-19 ay ang mga nagatrabaho po, ang mga hotel, folks, ang mga may-ari ng mga tourism destination sites, yung mga tour guide, travel and tours operators, etc. Sila po yung mga unang naapektuhan sapagkat hindi nga po makalabas dahil dun sa mga restriksyon. Hindi makalabas yung mga tao, hindi makapagbiyahe, hindi makapamasyal. Kaya talagang sumadsad at talagang bumaba ng husto. At yung iba ay nalugi, tuloy yung nagsara, yung mga nasa sektor po ng turismo. So yan po yung isa sa mga ibinahagi ni Tita Susan Nase. At talagang naramdaman ni Secretary, sabi nga po ni Secretary ay parang naiiyak na si Tita Susan at nararamdaman niya yung hinagpis at hugot ng isang nagtatrabaho sa industriya o sa sektor ng turismo. Kaya naman namahagi ng mga ayuda, 5,000 cash assistance para po sa mga kababayan natin na halimbawa yung mga tour operators, yun pong mga hotel, mga restaurant, yung mga tricycle driver, jeepney driver, at marami pa pong iba. Sila po ay nabigyan ng 5,000 pesos mula po sa DOT Dole Camp Assistance. Pagkatapos nun ay nagsagawa naman ng maikling press conference kung saan ay yan po ay pinangunahan ng inyong lingkod bilang kinatawan mula po sa Philippine Information Agency, at diyan po ay may mga invited media personality po na dumalo. Limitado lamang po para sa kabatiran po ng ating mga kababayan. Mahigpit po na sinusunod ang minimum health standard protocols, kaya po naisin man ng ating secretary na magdala po dito ng marami pang media personalities at mga media platforms, pero mas pinili na lamang niya po yung mga existing media, local media dito po sa ating probinsya. Kaya po sobrang limitado lamang po. 4 lamang po yung inalaw at napayagan na makapasok po o maging kabahagi po nitong press conference para po sa inyong kaalaman, dahil nga po sa dahil sa patuloy na umiiral na mga protocols bunsod naman po ng COVID-19 pandemic. Pakita natin yung napakagandang views ng Reyes Island. Nandito na po kita sa Barangay Pinggan. Malapit na po kita. So, yan ang sitwasyon. Pagkatapos ng press conference, ang mga diniscuss doon sa press conference ay yung may kaugnayan pa rin po doon sa cash assistance program ng DOLE at ng DOT.
At the same time, sinagot ho at inelaborate ho ni Speaker yung mga fund na hihingin niya sa DOT at sa national government. Pagkatapos ho niyan ay nagkaroon ng lunch ang kalihim kasama si Governor, si Congressman, si PA at ang mga bumubuo po sa Tourism Council. Of course, kasama po ako dyan. Tapos dyan po yan ginawa sa Casa de Don Emilio sa bayan ng Buwak. Afterwards ay nagpunta po siya at bumisita sa mga ancestral houses sa bayan pa rin ng Buwak. And then, nauna po pala yung pagbisita niya sa National Museum pagkatapos ay sa ancestral houses. And then ay nagtungo po siya sa Buwak Cathedral upang magbigay. Ay kasama pala sa lunch si Bishop Juni Maralit. Yan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Buwak Cathedral upang tingnan ng isa sa napakaganda nating at matandang simbahan sa buong probinsya. And then afterwards, nagtungo naman po siya sa Luzon Datum. At talagang amaze na amaze po ang ating kalihim sa napakagandang lugar na yan dahil talaga nga ni po na ang Marinduque ang pinakasentro ng Pilipinas sapagkat yan po ang tinaguriang the Geodetic Center of the Philippines dahil nandyan po ang mother of all mohon sa buong bansa. Kaya hindi lamang po bilang puso ng Pilipinas ang ating lalawigan, bagkus ay kita po ang tinatawag na sentro ng bansa dahil nga ni po nandiyan ang Luzon Datum of 1911 na inilagay naman po ng mga surveyor mula po sa Estados Unidos. Yan, sana tama yung ating mga binibigay na datos. Pagkatapos po noon ay nagkaroon ng pagbisita si Secretary sa Marl Insect. Kahapon bumisita na po siya. Pero dahil tuwang-tuwa po siyang makakita ng mga paro-paro o mga bila-bila, inulit niya po ngayon. Bumisita po siya ulit ngayong umaga. Ang swerte ng Marl Insect dahil 2 beses pinuntahan ni Secretary. Pagkatapos, nung gabi po, gabi pala, nagkaroon muna ng dinner with Secretary. Diyan po naman sa Balar Hotel Resort. Balar Resort? Hotel Spa? Events place. Balar. Basta yan sa Balar Hotel. Kung saan napakasarap po ng mga pagkain sa Balar. Sabi ni Secretary ay may ganito pala tayong napakagandang hotel sa Marinduque, which is yan nga ni po yung Balar. So pagkatapos po niyan, nagkaroon ho ng programa si Jose Leo Logdat at ang kanyang mga kasamahan ay kumanta at binigyan talaga. Ang daming request nila kay Jose Leo dahil amaze na amaze ho sila sa galing ng ating mga kababayan sa performance. Hindi lamang po tradisyon, hindi lamang kultura, bagkos yung mga Marinduqueño itself, napakahuhusay at napakatalentado. Yan. And then ngayong umaga nga ni po, nagtungo muli sa Marl Insect Butterfly Farm. Marl Insect and Butterfly Farm. Dahil alam nyo po, ang lalawigan ng Marinduque, ang ating probinsya, ang nagapadala o nag-export 80% ng mga paro-paro na ina-export o inapadala sa labas ng bansa ay galing po sa probinsya natin dito po sa Marinduque. Imagine that, ang laki po ng inapasok na income niyan sa ating lalawigan. Kaya sabi po ni Secretary, yan po ay pagtutuunan niya ng pansin at payayabungin pa ang butterfly farming dito po sa ating mahal na lalawigan. So, sa pagdaan ho namin dito sa iba't ibang mga kabayanan at mga kabarangayan dito sa ating lalawigan, meron pong mga nakapost na mga PNP personnel na siyang nangangasiwa para sa kaligtasan at seguridad sa pagbisita nga ni Secretary Berna Puyat dito po sa ating probinsya. Kaya special shout out of course sa ating pong Provincial Director ng Philippine National Police Marinduque, of course si Chief Wilson Santos,
at sa lahat po ng mga kapulisan na nagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan dito po sa ating lalawigan. So kami po ay pumasok na sa bayan ng Buena Vista at malapit na po kami sa poblasyon at ang next na stop po ni Secretary ay dyan po sa Malbog Hot Spring, kung saan inaasahan na magalambing ang ating pong pamahalaang panlalawigan para mabigyan ng sapat na pondo para sa total development ng Marinduque ng Malbog Hot Spring na matatagpuan naman po sa bayan ng Buena Vista. Alam nyo po, meron kaming present na video kahapon sa ating pong secretary at talaga namang tuwang-tuwa po ang kalihim at gayon din yung mga panauhin dahil naipakita po natin doon yung kabuuang ganda ng ating pong mahal na isla, ang isla po ng Marinduque. So sa lahat po ng mga kababayan na natin na nanonood, pansamantala po muna kami magpaalam. Manatili po kayong nakatutok sa Marinduque News Network para naman po sa ibang mga detalye na may kaugnayan naman po sa pagbisita ni Secretary Berna Romulo Puyat dito sa ating lalawigan. God bless everyone. Ako po si DJ Myong kasama si Direct Mark Cesar Ola at nag-cover nitong pagbisita ni Secretary. Mabuhay ang bawat Marinduqueño, mabuhay ang turismo ng Marinduque.